Guys, matakam muna kayo ha. Ayan, ayan. Okay po. Alright. So, iba naman yung ano niya, color niya. Iba-ibang variety, ibang price. Iba-ibang price, yes po. Okay. Leste, variety. Must try po. Diba? Must try. Ang tamis. Si Ma'am Nurse, no? By profession, undergrad, sabi, even si Sir Kevin. Pero, pinasok po nila itong dragon fruit farming, no? Nakakailang bunga yung isang puno sa isang taon. Sa first 2 years ng isang sanga na bago, umaabot tayo ng 20 to 30 kilos. Mag-e-excel dahil hindi lang kami natatapos dun sa seller at saka buyer lang na relationship. Yes. Nabubuo rin yung friendship dahil nga dun sa pag-guide namin sa kanila. Tama, tama. No? Can you confirm that this dragon fruit industry dito sa Pilipinas, malaki ang potential? Malaki po. What's up, ka-video? Art Sinobago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up, ka-video? Kamusta po kayo? For today's video, nandito po tayo ngayon sa Barangay Pulong Yantok, sa bayan po ng Angat, sa lalawigan po ng Bulacan, na kung saan ating bibisitahin ang isang dragon fruit depot. At the same time, ating alamin ang kanilang sikreto sa pagpapalaki at pagpaparami ng dragon fruit. At the same time, kikilalanin po natin ang farm manager ng nasabing depot ng dragon fruit dito sa Bulacan. Let's go! Hello Kamusta po kayo? Welcome po sa Dragon Fruit Depot. Yes, kamusta po kayo, ma'am? Bago po tayo magsimula, siguro pakilala po muna tayo sa ating mga ka-video. Hello po, ako po si Jenilyn Punzalan. You can call me Jen, ang manager dito po sa farm. Ma'am, ilang taon na po kayong manager dito po sa farm po ninyo? So, 2 years pa lang po. 2 years. Yes, oh. po. Pero itong farm nyo, ma'am, ilang taon na po? We started since 2012. So, for family consumption lang. So, dahil nag-umpisa kami dahil yung 4 sa kapatid ni Tita Ping, which is mother-in-law ni Kevin, nagkaroon ng cancer. Okay, sorry. Sino si Sir Kevin? Kevin is the owner. Okay, siya talaga yung owner? Yes po. Okay. Tapos, kayo po yung farm manager? Yes po. At the same time, pinsan? Pinsan po, yes po. Okay. Sige, sige po. So, 4 nga doon yung nagkaroon ng cancer. Naghanap kami ng pagkain na mataas ang antioxidant. Then we found dragon fruit. Okay. So, in 2015, si Kevin na nakabase sa US, siya yung naghanap na, nakita niya na meron palang iba-ibang variety ang dragon fruit. So, kinontak niya yung mga hybriders, then doon na nag-start yung pag-propagate namin ng mga hybrid varieties. Wow! Ang ganda pala ng background nito, ma'am. Yes, po. So, parang nakikita niyo may sakit yung pamilya. Parang Yes, ngayon po. din, nakita niyo itong dragon fruit as one of the, kumbaga, fruits na nakatulong po sa kanila. Yes po. Ma'am, ilang hektarya po itong ano ninyo, itong kinatitirikan po ng mga Ito pong dragon farm fruit is po ninyo? 2 hectares po. Okay, pero yung develop po, ma'am? Develop is continuously po. Okay. So, dito po, itong area na to is nagpo-focus po sa propagation. Then, nagkaroon po kami ng extension po na magpo-focus naman po sa fruits. Kasi, sa totoo lang, kinukulang din kami sa bunga. Grabe, no? So, ibig sabihin, ma'am, talagang malaki ang demand? Yes po. Okay. So, sa 2 hectares na yun, ma'am, yung propagation po ninyo, talagang 2 hectares na? 2 hectares. Then, yung expansion po ninyo for fruiting na po yun, yung mga magpipitas or binibenta? Yes po. Okay. Mga bunga na po ang focus nun. Ma'am, sa ganitong scale po, no, ano naman po yung, kumbaga, yung mga challenges nyo po dito? Challenge. Siguro hindi lang challenge, kundi opportunity. Kasi okay, gusto natin yan na. Yes po. So si dragon fruit kasi, continuously evolving. Hindi tayo nag-i-stop sa bagong variety. Halimbawa, may dumating na bagong variety, hindi na doon nag-i-stop. Okay. So may mga hybriders na gumagawa ng panibagong variety. So kami, dahil may bagong variety, kami continuous lang din yung pag-evolve namin. So, bawat bisita mo dito, iba-ibang variety na yung nauna, may mga bago. Ganon kami. Wow. So, hindi rin kami, kung ang dragon fruit, hindi nag-i-stop sa pagdami ng varieties niya. Ganon din yung dragon fruit depot. Ginagawa po ninyo. Ginagawa namin, Okay. yes. Ayun, no. Ma'am, medyo na-excite lang po ako na libutin itong farm po ninyo. Pwede ba nating libutin? Yes po, sure po. Okay.
ano niya, yung base niya, but Yes po. yellow po yung nasa So, taas. this one po is gold variegated. So, Okay. variegated, meaning iba yung, katulad sa mga plantita na uso to. So, Okay. di ba ang mga variegated, yung mga ibang kulay ng dahon. May pink, may puti, mixture sila. So, Okay. si dragon fruit, meron ding variegated. So, 5 klase yung variegated natin. Una is si gold variegated. So, si gold variegated is wala siyang chlorophyll. Kaya kailangan may shade siya. Kaya ito ma'am, kay may UV film po Yes kayo. po, Okay. opo. Okay, UV shade siya. Okay. So ito, yellow, ano siya, Yellow. golden. Gold Okay. variegated. Oh, ba't ito ma'am green naman? Ibang variety naman po ng dragon fruit yan. Si Okay. Costa Rican Sunset, one of our new Oo. varieties. Dito ma'am, ilan ang varieties na meron po kayo? Kami is over 100 na po, Wow! pero close to 200 na rin. So may mga bagong varieties na pinopropagate pa namin para kumbaga bago namin i-out, Yes, maparami namin dito. ang dami pala, no? Yes po. Ayan, katulad po nito, oh, mga ka-video, no? So, ito next naman, po, ano po yung mga yan, ma'am? This one po is green variegated. Mm. So, si dragon fruit, hindi lang siya sa stems, nakikita yung pagka-variegated niya, pati sa bunga po. Wow. So, Ganda, no? So, kailangan natin lagyan ng net para... yes po, sa dahil mga- sa fruit flies po. Fruit so, flies. yung farm po kasi is napapaligiran ng mga poultry Okay, and so... mga babuyan po. Kaya kailangan protektahan po natin yung bunga. Yes, yes. So, ang dami palang mga varieties ng ano no, ng mga dragon fruit. Ito naman, parang ngayon lang ako nakakita ng Yes ganito. po. Anong klase ito? This one po is chimera. So, si Saglit, ma'am. Yes. So, the way ng pagsasagot nyo, ma'am, parang pinag-aralan nyo po ba lahat ito? Yes po. So, sa bawat bisita po, talagang lahat yan ini-explain po namin. Okay. Ano ma'am, graduate ka ng agriculture? Undergraduate po ng nursing. Nursing? Yes. Si Kevin is also a nurse by profession sa US. Okay. Yes po. Pero ma'am, napadpad kayo dito? Yes po. Kumbaga, online lang din, basa-basa about dragon fruit. Tapos, nag-train dito. Yes. Ganun lang naman din ang pinag-umpisa ng farm. Zero knowledge at all. Yes. Pero dahil sa tulong ng Google, YouTube, YouTube, yes. yun, Oo. natuto. Ayun na guys, sabi nga natin, no, si ma'am nurse, no, by profession, undergrad, sabi, even si Sir Kevin, the real owner of the farm, no, pero pinasok po nila itong dragon fruit farming, no, which is talagang napakalaki na since 2012. 2012, yes. Ilang years na? 12 years? Yes po. Pero the way they talk, no, the way she talk, eh, talagang napaka-professional ni ma'am. Ay, thank you po. Grabe, no. Magpupunta rin ba ang Department of Agriculture dito para i-guide or tulungan? May kumukontak po na para gumawa kami ng book kung paano alagaan si dragon fruit. Okay. Meron na kayo hindi nun? naman, hindi kasi siya isang upuan lang eh. Yes. So, kailangan may learning. Pag-aaralan mo bawat ilalabas mo isusulat mo sa libro. So, nandun pa kami sa process na yon. Para pag naglabas kami ng book, kumbaga, sigurado lahat ng details. Yes, oo. Parang ibig sabihin, ma'am, hindi po kayo nagdadamot ng information. Yes po. Para sa mga kabidyo natin dyan, no, alam ko, sa Pilipinas, talagang marami na rin ang nagko-cultivate ng dragon fruit. Yes no? po. Pero most likely siguro, yung ibang mga nagtatanim nito, galing sa inyo. Yes po. And mas marami pa kasi ngayon ang Moroccan red ang tanim. So, Okay. hindi pa nila alam yung ibang varieties na meron pala ang dragon fruit. So imagine kanina nabanggit mo, ma'am, 200 eh. Yes Kasi akala ko lang, purple, yellow, ayun lang alam ko, yung white. Yes po. So, may iba-iba tayong kulay. Meron tayong green, meron tayong orange. Grabe, no, guys. So, siguro it's high time, no, para mas i-discover pa po natin, no, i-cultivate pa po natin lalo yung dragon fruit farming dito po sa Pilipinas. With the help of Dragon Fruit Depot, no, I think you are selling also cuttings, no? Pero later, Yes pag po. i-discuss natin yan. Pero gusto ko pa makita yung iba pang mga ano natin dito. Varieties. Po natin dito. Like this, ano po naman po yung mga ito? So, ito po is for release na. Mga orders na po iyan.
So, orders na po ito. Yes po, may mga nagmamay-ari na. Mm-mm. So, i-schedule na lang po namin yung pag-release ng order nila. So, kasi bago kami mag-release, nag-schedule kami ng seminar and training dito sa farm. Okay. Maganda yun, ha? Yes. Meaning talagang kailangan nilang pumunta dito or via online, pwede naman? Pwedeng online, pwedeng pumunta dito. Okay, guys. Kung ano yung prefer nila. Oo, ngayon lang ako nakaano, no? Kasi yung iba, seller. Okay? So, once na nabentahan nila yung mga customer nila, doon na natatapos. Yes. But you... Kami, pagkatapos namin mabentahan, ginaguide namin sila from start to finish. Hindi lang kami natatapos yung sa seller at saka buyer lang na relationship. Yes. Nabubuo rin yung friendship dahil nga doon sa pag-guide namin sa kanila. Tama, no? So, yung mortality, no? Kasi pag hindi natin alam, kung hindi natin talaga kabisado yung pagpapalaki, no? Yung pagtatanim nito, potentially, malamang bubulok, masisira, no? Sayang yung ano mo eh. At malamang sisihin mo pa yung dragon fruit dipo, di ba? Kaya tamang-tama lang, no? Siguro good practice din po, no, sa ilan po nating mga kababayan na siguro we can also guide yung mga customers natin, no? Yes po. Para sa gayon ay hindi sila lugi. Yes po, totoo. Okay. So papapansin din natin dito talagang may pangalan siya, golden yellow. Ayan. Kasi syempre sa dami parang magkakaparehas. Yes Halos po. ano sila, oh. May pangalan na rin siya, golden yellow din, no? Po. So yan po yung mga name ng variety po. Ayun. Alright. So ma'am, dito sa farm po ninyo, ilan po yung ano ninyo, ma'am? Ilan ang mga tauhan po ninyo dito? 5 po yung nag-focus po sa tanim, tapos 2 po yung in-house namin na construction. Tatanungin malamang ng ating mga kababayan, paano ba yung distansya ng pagtatanim ng regular na dragon fruit? So ang distance bawat cuttings is at least 1 foot away. Okay. I mean, doon sa talagang tatanim na sila doon sa farm nila. So, nasa sa kanila naman kasi yun kung paano nila isi-set up yung farm. Kasi ang nakasanayan ng mga Pilipino is post type. Okay. So, sa isang poste, 4 na cuttings lang ang pwede mong itanim. So, distance 4 corners, tama na? Yes po. Okay. So, distance ng bawat poste is 2 meters. So, sayang si 2 meters. Oh, Diba? Okay. Unlike na trellis type, every 4 meters kailangan may poste. Para pag nagsanga-sanga na yung dragon fruit, yung sanga ng dragon fruit, bibigat kasi yan, lalo kung fruiting season. So, para hindi siya lumundo, every 4 meters, kung makikita nyo, meron siyang poste sa gitna. Okay. Ma'am, yung nakikita natin, poste siya tapos gulong. Yes. Okay lang ba yun? Okay lang din po, basta nasa management naman. Pero yung design nyo dito, ma'am, iba. Yung design namin is Anong trellis. tawag dito, ma'am? Trellis? Trellis po. Okay. So, kada ano, ma'am? Kada 4 meters po. 4 meters ang distansya po, Yes no? po. So, from there hanggang dito is 4 meters. Okay. Tapos ang distansya po ng ano, This tanim one po natin. kasi is 1.5. So, ang 1.5 foot. 1.5 foot. So, Okay. ang average po is 1 foot is okay na. Okay, guys, kasi no, nakasanayan po nating tinitignan sa mga farm yung poste. Yes po. Tapos may gulong, doon nila pinapaano. Though that's the design na gusto nila, no? Pero dito po sa Dragon Fruit Depot, trellis type. So ma'am, di ba may cuttings tayo dito? Yes po. So pagkatanim po ng cuttings, ma'am, ilang buwan naman bago mamunga? In 4 to 6 months po kaya ng mamunga. Itong mga cuttings na ito? Yes po. Mapapansin nyo po. Okay. Nakagraph lang po niyan, pero eto na yung bunga niya. Grabe guys. So, look. hihintayin na lang natin na mahinog. Kakagraph lang, no? Okay, sabi ninyo, tapos kakatanim, then meron na siya. Yes po. Pero yung ano naman ninyo, ma'am, yung mga cuttings po ninyo, out of 100 na piraso, lahat yun goods. Lahat yun nabubuhay. Po. Yes po, lahat. So, ang dragon fruit po kasi is, bago namin i-release yung mga cuttings nyo, 4 na stages ang dinadaanan niya. Okay. So, una is grafting. So, doon namin ginagraft. Second is... Asan ang grafting ninyo dito, ma'am? Nandun po sa kubo. Nasaan po siya? Doon later. Okay, sige, tignan natin. Okay. So, second po is, i-develop natin yung ugat.
meron po siya sa kubo, sa ilalim ng kubo. Okay. So, kinokontrol natin yung environment. Okay, grafting first. Apo. Tama. Pangalawa, Pag-develop ng ugat. ugat. It takes how many days? 2 weeks po. Okay, 14 days. Okay. Next, doon na natin siya inilalagay doon sa taas natin, sa nursery natin sa taas, para ma-expose naman siya sa init at saka sa ulan. Okay. So, bawat stages kasi may mortality. So, after niyang malagpasan yung 3, nandito na siya sa gilid. So, for okay. release na po siya. For release na ito. So, pero ma'am, ilang days to bago nyo may release? Depende po sa schedule ng order. Okay. O basta may tanim nyo dito, depende sa schedule niya, anytime na gusto niyang pumunta dito, Yes pwede po, niyang pwede. kunin. And pag may nag-walk-in po, dito lang din po kami kumukuha. Ganun. Yes, Wow. po. Okay, later na natin siguro i-discuss no kung magkano yung yung per cuttings nila no. But I want to see then, okay. Ano lang ako curious lang ako. But yung iba ninyong mga tanim is naka UV plastic. While the others are exposed in the sun. Yes. Okay, Kasi anong difference yan, ma'am? para lang makita nyo, actually yung UV plastic na yan is for beautification. Would you believe na maraming foreigner dito ang nagpupunta? Samantalang sa kanila, sa bansa nila nanggaling yung cuttings. Yung Okay. breed ng dragon fruit. Okay. So, kasi sa kanila is 4 seasons sila, di ba? May Okay. snow, may winter. So, ang dragon fruit kasi, saktong-sakto siya sa weather natin sa Pilipinas. Okay. So, yung UV is para lang sa beautification. Ang natipid lang namin dyan is yung, kasi dito naman, ang problema natin dito, yung sobrang tindi ng sikat ng araw. Init, yes. Pagdating ng hapon, uulan. So, mataas yung acidity. Okay. Pag tinamaan si dragon fruit, kailangan mo hugasan yan. Buong katawan, huhugasan mo. Okay, okay. So parang may mga ganito, may mga So, this problema one sila. po is sunburn. So, pag tag-ulan po, gumagaling po yan, nagiging brown. Okay. Kaya Ito, hindi healing siya- na po ito. Yes po. So, hindi na siya mawawala. Peklat na lang. Pero still, kaya pa rin niya Kaya pa mamamayan. rin. Yes po. How about this, ma'am? Ano nangyari dito? Ayan po is nag-soft rotten. So, kailangan tanggalin. Okay. So, pero makakapamunga pa rin po ito. Itong Yes part po. na to. Kasi ma'am, pagkakalam natin, ang dragon fruit, mas ideal siya pag direct sa sun. Yes. Tama? Sa Yes. sunlight. Kasi ano lang ako kanina na amazed lang ako kasi naka UV plastic siya. Pero tama nga naman yung binabanggit ni ma'am, no? Na kasi sa sobrang init ngayon, kailangan makontrol yung init niya. Yes, oo. At the same time, yung tag-ulan na naman, panahon na ng tag-ulan eh. Yes, opo. 'Di ba? Paano ba yung gaano kayo kadalas magpatubig? During summer po, nagdidilig kami every other day. Oh, dahil sobrang init talaga, Opo. ano? So, kailangan niya kasi ma-maintain na moist yung lupa niya. Yes. So, sa tag-ulan naman po, every other 2 days. Okay. So, yun. So, dahil nakakalibre na kayo ng ulan, di ba? Ng tubig. Yes Yes, oo. Para at least tuloy-tuloy. Pero yung klase ng lupa, ma'am, ganito ba talaga ang kailangan natin? Sandy, ano ba yan? Ito kasi is dating sakahan. Itong area na to. Really? Taniman Yes po. ng palay? Yes po. So, Okay. medyo clayish siya. So, Maputik. may nag-aano kami ng, may hinahalo kami mga ingredients para maging buhaghag yung lupa na gagamitin sa dragon fruit. Yeah. How about the fertilizer, ma'am? Do you apply? Fertilizer, we use chicken manure. Organic. Yes, organic. So, but are you using synthetics? No po. Okay. Yung nakikita mong white, yan po Yes. is magnesium. Organic din po from Where? Australia. Nasaan? Yan, ito yung mga white na spots po. So this one po is dahil sa organic magnesium na ini-spray po namin. Okay, this one. Oh. Alright. Sige. Ma'am, ito pa. So, once na lumitaw na po itong niya, natawag dito, Bunga na po yan. bunga na po ito. Yes po. So, how many days po ang hihintayin natin ma'am, bago natin i-harvest yan? So 30 days po. 30 days. Apo. So Okay. si Palora lang po kasi ang matagal. Inaabot siya ng 95 days from buds to fruits. So ang usual na dragon fruit is from buds to flowers 21 days and flowers to fruits 30 days. So Nice. 51. Matagal din pala, no? Mga Yes, almost 2 opo. months. Pero no? ang fruiting season natin, nag-start tayo ng May to May. November. Yes. Actually, research ko hanggang October. Hanggang November na pala. Yes po, lalo yung mga orange varieties po natin, maabot sila ng up to December.
Okay, so all year round, no? Yes Ang po. summer, ano lang, kumbaga yung summer season lang, yung January to March, no? Opo. Oo, then pagdating ng April, May, start na siyang na uli. Opo. Okay, pero every kailan siya, kumbaga, nakakailang bunga yung isang puno sa isang taon? Sa first 2 years ng isang sanga na bago, umaabot tayo ng 20 to 30 kilos ang na-harvest natin. All year round? Yes po. Ilan Sa isang ulit? fruiting season, 20 to 30 kilos. Ang isang puno po, 20 to 30 kilos. Opo. Again, depende pa rin sa variety. Kasi may mga variety tayo na over 1.2 kilos ang bigat. So, yun. Kaya yung iba, 20, minsan lumalagpas pa. Dami nun, no? Yeah. Ma'am, nabanggit mo kanina, no, one of the reasons kaya na-establish itong dragon fruit farm is because of the family na mayroong sakit, di ba? At Yes, nakatulong siya. So, you say that the dragon fruit, alam naman natin scientifically, maraming benefits nito, no? Yes. Pero kayo, ma'am, ano talaga yung pwede nyong i-share sa ating mga ka-video, sa ating mga viewers, yung talagang nakikita nyong benefits ng dragon fruit sa ating katawan, Yes po. syempre sa ating health. Si dragon fruit po kasi is rich in nutrients. So, loaded din siya ng fiber. It helps na ma-cure yung mga chronic diseases. So, bukod doon, nag-aano rin siya ng, sa immune system natin. Nagbo-boost. Strengthens. Nagbo-boost din yung level ng iron natin sa katawan. Yes. And importantly, siya yung main source ng magnesium. Yes. Yung magnesium, isa nutrient na kailangan ng katawan natin kasi siya yung nag-activate ng over 600 biochemical sa katawan natin. Yes. At the same time, antioxidant and rich in vitamin C. Yes po. Yes. Kailangan po natin yan. Kasi pag nakaka-consume tayo ng prutas, no, ng dragon fruit, talagang sumisigla po tayo, no. Yes, At I think, tama ba ako, ma'am? Low sugar. Yes po. So, Kaya pwede sa mga diabetic ito. yes po. Kahit matamis siya, wala siyang effect sa blood sugar level mo. Kasi mataas yung glycemic index naman niya. Yun. Kaya naman pala, no? Kaya good to know, no? At the same time sa ating mga kababayan na siguro kung umiiwas sa mga matatamis na pagkain, no? Siguro better to try and take dragon fruit. Though, medyo may kamahalan ng konti, pero siguro it's high time para magtanim na rin kayo sa bakuran po ninyo. At the same time, makapag-order po kayo ng cuttings po dito sa Dragon Fruit Tipo para makapagtanim po kayo sa inyo pong mga lugar. At the same time ngayon, alamin naman po natin yung mga cuttings na binibenta po nila at kung paano kayo makapag-order dito sa Dragon Fruit Tipo. Let's go! Iba-ibang variety, ibang price. Iba-ibang price, yes. Okay. Guys, no, kung may ganito kayo, 400 square meters lang, no, 700 cuttings ang kumasya dito. Kailangan lambingin muna, no. Kasi huwag mo papaarawan, huwag sasobra ng tubig. So, iba naman yung ano niya, texture niya, no, yung color niya. Guys, matakam muna kayo, ha. Ayan, ayan. Okay po. Alright. Chocolate! Ayan. Hindi naman kaya chocolate yung laman nito, ma'am. Guys, napakatamis, guys. Malamang hindi pa natitikman ito ng ating mga majority of our viewers, ng ating mga ka-video. Yes po. Dito lang ba sa farm nyo nakikita to o mayroon pa sa ibang area? Dito pa lang po. Kauna-unahang bunga po dito sa Pilipinas. Wow! Guys, Celeste variety. Must try po. Diba? Must try ang tamis. Maliit siya pero sulit ang tamis niya.